Okay, magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag ni VP Sara sa isang media interview na tinawag niya si PRRD, yung performance ni PRRD sa Quadcom hearing noong November 13. Ano daw siya? Best Dramatic Actor. At ang niyang grado is 12 out of 10. Anong basihan naman ni VP Sara? Tawagin niyang best dramatic actor ang kanyang Tatay Digong. Pakinggan natin tong interview na ito. Ma'am, shortlist na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, and he, when you were about to leave the Kudansan, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. But he was really at 12. Sabi no, makita mo yung relasyon nilang dalawa. Di ba, lumapit si VP Sara, parang may binulong. Medyo nag-alala si VP dahil ang tagal na yung more than mag-12 hours na ata So lumapit si VP, nag-usap sila. O yun, tinanong ni PRRD, how do you rate my performance? Best dramatic actor ka. Ay, dramatic actor. Ito na, kung minsan magalit, kung minsan magmura, kung minsan talagang lahat na lang ng real life situations. Walang pakunwari ang ating Tatay Digong. Kaya agree ba kayo na best dramatic actor ang Pangulong Duterte? Because imbes nga 10 out of 10 lang, naging 12 out of 10. Talagang palabiro din itong si VP Inday, Okay, pakinggan natin yung buong interview ng media kay VP Sara after yung ika-89th anniversary celebration ngayon ng Office of the Vice President. Ito, inambos interview siya ng media. Ma'am, at yesterday, last Wednesday, the Senate, actually, dinaretso ko kayo sa press or the platform. Bakit bigla kayong napasok doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng PADCOR. Ma'am, you were there until, how was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na umakinis ka na, iba-iba na yung So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at nung umaga na yon, naghahanda kami para sa budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So, did you that humingi ng tulong kasi you approach him to tell him what he's supposed to do? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pagising, nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero kung how was it po? Kasi earlier the Senate you said you don't expect a fair trial for fair hearing po for the president. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So, hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So,
saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapangitabo. Okay. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave the Kulantan, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Bibi? Sabi niya, kumusta? ito Yung na. performance ko, and I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. But in minutes, he was really at 12, ma'am. Oh, yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Kitang-kita. Ma'am, I know na, of course, you were at the hearing, of course, that yung Taiwan, si former Senator Trillanes. Oh, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal, Red? Pero ma'am, kasi parang niraise yung, niraise yung former... No contest, Red, ha? na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Adilet, sa kayo sa inyo daw, na-join na Banglaw. And sabi po ng PRRD na he's willing to oppose it, mag-dictate daw po in public, and he will also push you and your brothers, Congolong and Mayor Baste, to resign daw, pag totoo daw yung bank accounts. Your reaction po na? Oh, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting So, related to that, yung mga listahan na ginawa ni ex-Senator Trillanes, nagalit na po si PRRD. Si Attorney Sal Panelo, habang nagpro-programa sa kanyang Facebook Live ata, tumawag si PRRD live. Yun. Sinabi niya, plano ko kasuhan, sampahan si Trillanes ng libel dahil dapat maleksyon siya. Lumalaki ng ulo niya. Sabi ng PRRD, nasanay nga palaging gagawa ng gulo, magkudita, tapos nakakalusot lang. So, panahon na para sana ito, mag-materialize ito para masampulan itong binanggit pa ni PRRD doon sa pagtawag niya kay Attorney Sal Panelo na naniniwala ako, sabi ni PRRD, na itong si Trillanes working for Marcos Jr. para siraan ang mga Duterte. So, ayun, balik tayo sa issue ni Tatay Digong. Nakakabilib. Halos hindi ako makapaniwala na makaya niya yung ganun, more than 12 hours. Tuloy-tuloy na na pagharap sa mga iba't ibang kongresista na walang binatbat ang mga kongresista kay Tatay Digong. Lalo na yung mga matandaanan kong nilekturan niya, yung si Brosas, wag mo akong bigyan ng question na yes or no lang ang answer ko. That's not right. You are not an investigator. Isa pa, yung Congressman Gutierrez, yung nagtatanong tungkol sa affidavit ni Garma, na sabi ni Tatay Digong, ikaw lang ang may hawak ng affidavit, tapos parang iniimbestigahan mo ko. You are, basta, titigil tayo, that's not fair. So, talagang matalas pa ang utak, pag-iisip ni PRRD. Yung katawan lang, dahil 79 na, kaya, yun But, kuwan pala itong si PRRD, night person. Paano ba yon? Mas gusto niya, gising na gising siya basta gabi.
Kaya hindi siya kahit hanggang alas 2 kaya kasi gising na gising siya basta gabi. So, salamat at nagkaroon tayo ng leader na katulad ni Tatay Digong at may anak siyang VP Sara na susunod na presidente ng Pilipinas.